Muling magandang hapon muli po sa inyo lahat. Ako po muli na upo sa aking kinalagyan sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabiligno. Tunay po na ako hindi mapakali sa aking mga nararamdaman, sa mga karamdaman ng mga tao. Kaya hindi ko po kayang ipaliwanag kung paano nila maiintindihan at maiisip. Siyempre po, at dahil doon, kapag po kayo merong hindi maaro, hindi po kayo maportuna, hindi po kayo mapakali, at lagi po kayo may iniisip. Ngunit sa pamamagitan po ng aking pangungusap, talaga po, ang nais ko lang po sa edad kong ito, po 85 anos na. Alam niyo naman po, 41 years old na ako nanggagamot sa St. Joseph Chapel. Napakarami ko na po karanasan. Kaya nga po ngayon, ang aking sinasabi sa mga tao, pag sila pumunta dito at nagsungguni, pag-uusapan po muna natin ang mga karamdaman. Kasi po ako, aaminin ko po sa inyo ang aking panggagamot. Kapag po may pupunta dito sa amin, gabi pa lang po, alam ko na po, dumadating po sa akin ang karamdaman. Kapag po inuubo po ako. Pag po hindi makahinga, dinudukot ko po yung lalamunan ko. Kaya po yung dadaan na yun sa maghapon na aking gagamutin, isa-isa ko na pong naiintindihan ng pakaliwa at pakanan. Kaya kung sakali man po at kayo mabibilang dito sa akin, ang number 1 po, yung paniniwala niyo. Ang number 2 po, yung pagsunod ninyo. At silipin po natin ang inyong karamdaman at sukdulan at kung ano po ang dapat gawin. Aaminin ko po sa inyo ang katotohanan. Ako po, pagsasadyain nyo lang at sasabihin nyo hihilutin kayo, hindi po. Yung sasabihin nyo pahihilot nyo yung mga hindi po. Kapag hindi ko po naiintindihan ang aking hihipuin, kaya kung ako po'y magdasal sa Panginoon ay ganito, mahal na Panginoon, ako po'y naririto sa St. Joseph Chapel. Sana po, basbasan mo po ang taong makarating sa akin. Tulungan mo po ako. Hinihintay po namin ang kagalingan. Kung sakali man po at kami nagkukulang, humihingi po kami sa inyo ng pangumanhing. Sana po lagi nyo kami po isama at ibilang kahit na medyo kami nagkakamali. Sa kadahilanan po ang tao. Bawat iklap, bawat hakbang nagkakamali. Kaya ako po naririto na nakikiisa sa inyo. Lalo-lalo na po yung mga taga-malayong lugar. Nagpapaboses po ako, nagpaparamdam, hanggang ako po nakakayanan ko humakbang. Kaya hindi ba kayo nagagala, lahat ng nagpa-follow up sa akin at nakasisilip. Isinasama ko kayo na ang nais ko ba, kung ano man ang mangyari sa akin bukas makalawa, siyempre po, paharap na po ako at maswerte pa rin nga po ako. Bakit po hindi? Ang lahat po ng aking kamembro, mga naubos na. Pero ako naman po, sa awat tulong ng ating mahal na Panginoon, heto pa, kahit napakarami ko pong pagsubok. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang una sa lahat, ang pagdadasal. Pangalawa, ang inyong pagtitiwala. At ako rin po ang magsasabi sa inyo, napakahirap po humanap ng kaibigan at mapagkakatiwalaan tao. Kasi po, kung magkaminsan, kung sino po yung matalik mong kaibigan, isang matinik mong kaaway. Kaya po sa hapong ito, nagpaparating po ako. Tunay naman po na ako, gusto kong tumulong sa inyo. Itanong niyo po kung ano gusto kong tulungan. Eto po, makinig po ang mga senior citizen at hindi man senior. Yung pong may mga, ano yung sa fitness natin yun? Hindi. Hindi. Yung pong mga maalmoranas, makinig po kayo. Ganito po gawin ninyo. Bumili po kayo ng Vicks. Pinararating ko ito sa lahat ng may almoranas, ng mga dugo-dugo ang puwit. Ito. Bumili po kayo ng isang bote ng Vicks. Iyan po, araw-araw, pupunasan niyo po yan. Pero wag niyo muna po ipapasok sa loob. Basta po puro bukana. Pangalawa, maglagis po kayo ng 5 o 6 na niyog. Ilagay niyo po ito sa toilet, may bote kayo at may bulak. Araw-araw po, kumuha po kayo ng bulak,
ihilamos niyo po sa puwitan niyo bago kayo dumumi. Langis po yun. At paggamit naman po ng langis, ilagay niyo po sa sanlalagyan at lagay niyo ng bulak at saka niyo po haplusin niyan. Ang ibig sabihin po niyan, makadudulas. Hindi po kayo magkakaroon at lalala na infeksyon. Kaya po sa hapong ito, ang aking pong tunay na pagmamahal at ang sabi ko nga po sa inyo, dahan-dahan po pong natutuklas ngayon ang mga karamdaman, di po ba? At napakaganda. Heto po ang pangatlo. Bagong paligo kayo, uminom kayo ng 2 baso o 1 basong tubig. Ha? Pagkatapos po niyan, meron kayong kalahating litrong tubig o 1 litrong tubig, nagpakulo kayo. Pero hindi ko po sinabi na mainit na mainit. Yung pong kaya nyo. Lagyan nyo po yan ng Vicks. Lagyan nyo po sa loob ng 15 araw. Araw-arawin po ninyo yun. At yung pong inyong almoranas, dahan-dahan pong uuro. Makatutulong po ako sa inyo talaga. Sa pamamagitan po ng bumili po kayo sa Mercury. Ito po 400 pesos. Ito po, lalagyan niyo po ng langis. Ito po, magagamit ninyo sa puwit. Magagamit po ninyo ito sa almoranas, sa mga prostate, sa mga colon, sa mga yung pong mataas ang creatinine. Kasi ito po, lalo-lalo na yung ooperahan sa colon. Kapag po ikaw ay nagpa-hospital, kahit na po grabing-grabe ang iyong tiyan, hindi ka po ooperahan. Hanggang hindi ka po nag-uutot. Kasi po yun, nakakamadamat ka sa matigas. Pero pag ito po yung binomba mo po ng mga 4 na kutsarang langis, maya-maya lang po uutot ka. Hindi po ba napakaganda niyan na aking sinasabi na sana dinggin nyo at ito wala na kayong maririnig na ganito. Talaga pong nararamdaman kong pinabibigay lamang ng ating mahal na Panginoon sa inyo sa misyon po sinapit. Dahil kasi po 41 years old na po ako dito. Ako po pinako ng 15 beses sa krus. Ako po ibinurol. Pangatlo, ako po'y nabulag. Nagkaroon lang ako ngayon ng bagong paningin. Ito po, kaya po ang title ng aking panggagamot ngayon, bagong sikat, bagong kaalaman. Ito po, hindi ko po sinabi sa inyong mapunta, pwede po kayong magsangguni. Kasi po, nakikita niyo na po ang aking larawan. Kaya kung sakali man po na kayo pupunta dito, maiintindihan nyo. Kagaya po ng mga kagaya po sa lining, ipaliliwanag ko sa inyo. Napakarami nyo pong iniinom na gamot. Hindi nyo po naiintindihan ang ginagawa nyo. Ito na po ang sikreto ng lining. Ito po lining, mainam po ang malaman nyo. Hindi po yung puro kayo kaba, puro kayo yung pag-isip. Ayan po yung inyong butas ng matres. Ayan po. Yung pag po yung lining neto, kumapal ng ganyan, problema po sa pagdumi. Iyan po, lumalawit yan. Ito po, pag malala na at napakaraming bakterya ang loob, iyan po ang bumubulwak dito. Iyan po ang ginugupit na buwak. Pipikitihin na po. Ngayon, kung kayo po makasusunod dito sa sinasabi ko, hindi po ba napakaganda? Kahit po ako nasa chapel, ako po nakasusubaybay sa mga tao. Talaga po, nais ko lang na maipaliwanag. Ito po na aking ginagawa, hindi po sa aking kapakanan. Ito pa po ang sasabihin ko sa inyo sa lining. Natuklas ko po na kaya pala ganun na maraming dinudugo. Hindi ninyo alam na ito po yung sa lining. Ayan. Dito po sa tungkil neto, may 2 pong na sugat na. Kaya po pala dinito po. At pag po pumunta, pupunta po sa lep yun. Sa lep po ng ating bus na mga babae. Iyan na po ang nagpopondo. Kaya po nagkakaroon po ng kulani. Di po ba naintindihan ninyo? Kapag kayo may kulani sa inyong singit, sigurado may trouble po kayo. Ngayon po, alam naman ninyo, ang tagal ko na pong nagpe-Facebook,
Ngayon lang po ako nagpaliwanag sa inyo ng ganito. Kaya kung maririnig ng mga tao, ito, kahit na nasa malayo at kahit na nasa Amerika at saan pa, ganito po gagawin ninyo. Ganito. Uminom po kayo ng langis ng 3 araw. 4 na kutsara coconut oil. Walang laman ng tiyan nyo, alas 5. Pagkatapos po, pagkainom nyo ng langis, uminom po kayo ng 1 basong tubig. Na sa maghapon na yon, makakalima-anim kayo o 4. Depende po sa lakas ninyo ng pag-inom sa tubig. At para po iyon, makatulong. At pagkatapos po, kahit po kayo, nasa inyo, pakinggan nyo po, sasabihin ko sa inyo. Huwag po kayong manghinayang na maglagay dito ng langis. Lagyan nyo po yung matris nyo. At yung pong matris ninyo, dahan-dahan pong bababa yung bakterya. Kaya iyo po, sa pormero, makikita nyo po brown, yellow, dilaw, yung mamula-mula. Heto na po ang sasabihin ko sa inyo. May dugo pong nakapending sa loob. At iyon po ang pinagmumulan ng trouble sa ating suso. Kaya po sa araw na ito, hindi ko kayang ipaliwanag ang aking damdamin. Dahil kung ito po kasi naka-record sa Facebook at YouTube, natutuwa po ako na kahit wala po ako sa mundo, yung po mga namang problema, makikita pa rin ako, wag lang po mabubura doon. Kaya po ang pagbati ko po sa inyo lubusan. At lalong-lalo naman po sa mga inuubo, sa mga may hika, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Ang una po ninyong gagawin, sumunod po kayo. Huwag niyo po sabihin na, ang masakit sa akin baga. Bakit ang lilinisin sa akin yan? Sagot kayo, naghahalo-halo po yun. Lalo po sa mga kalalakihan. May sa abdo, may sa prostate, may sa colon. Ang ating pong karamdaman bakterya lamang. Lalo po yung sasabihin na yung bukol sa loob ng tiyan. Ako po magsasabi sa inyo sa loob ng bituka. Yung pong bukol na yon, trouble na bakterya lang. Kaya po ngayong hapon, bumabati po ako sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon. At gano'n naman po yung mga hinahakbang ko sa inyo. Hindi po ako nagsasawa at nagagalak po ako. Hindi ko na po mister na gumayak pa ako para humarap ako sa Facebook. Ang ibig ko po sabihin, ang magandang sasabihin ko sa mga tao maganda. Ang akin pong natukla sa mga humihika, ganito po gagawin nyo. Mahilig po kayo sa Damong Maria. Bumili po kayo ng halagang 100 piso. Yung po bang usbong ng ampalaya. Kumuha po kayo ng tatlong, yung putik sa 10 piso yata yun. Put-putin nyo po lahat yun. Tapos po, or 4 na lamasin nyo po yan, hugasan nyo laman. At saka nyo po lapuritin ganyan yan. Iyan po, pag lumambot na po yan, makakakuha na po kayo ng 6 na kutsara na katas ng ampalaya. Iyan po ang aking pampalabas ng mga plema naka-imberna sa loob ng katawan. Ito pa po sasabihin ko sa inyo. Kasi po, kapag tao, ubo ng ubo, ito po ganito, masakit na. Kahit naman po kayo uminom ng gamot, meron pong tumatalab at meron naman pong hindi tumatalab. Kaya ang masasabi ko po sa inyo, ito po yung isang pasalubong ko sa inyo at lalo na po yung oregano. Napakahusay po yun. Gawin niyo po na tuwing hapon, iinom kayo. Hindi po sa pagyayabang. Talaga pong iyan ay binabakbak. Binabakbak po yung plema ng katalaba. Ang pagtataka niyo po, basta po magdasal kayo, matadaman niyo po na parang lulundag po sa lalamunan niyo. Wari mo po, nakainom na kayo ng ampalaya, nakainom na kayo ng Damong Maria. Ang gawin niyo po ay ganito. Sahugan niyo naman po ng Solmux. Iinom po kayo bumili lang po kayo ng 4 na tabletas. Tuwing alas 9, iinumin nyo.
Kasi po, yun ang ginagawa ko dito sa chapel na pagpapayo ko sa tao. Pero para sabihin ko po sa inyo na yung hilot po, hindi po nakabubuti. Ang mabuti pa pong gawin nyo, kung masakit po at kayo merong nararamdaman, ang gawin nyo po, hawakan nyo po yung left and right. Tatagtagin nyo po ganyan. Ganyan lang po. Wala po. At pagkatapos po, yung pakpak na yon, medyo igaganon nyo lang. Pero yung pong hihilutin ko, pasensya na po kayo. Nagpaparating lang po ako sa tao ng aking mga ginagawa. Kasi po, ang nais ko, kung ako'y magtatrabaho, may apply. Yun po, ang sasabihin ko sa inyo, hihilutin nga kayo, propaganda lang. Sagot kayo. Palakpakan nyo naman yung sinasabi ko. Pinapawisip si Mother Marie. Kaya isang magandang hapon po sa inyo na ang aking lahat na natutuklas, ipinaliliwanag ko na po sa inyo lahat. At lalo na po yung, huwag nyo po sabihin na hindi kayo marunong maglabatiba. Eto po, muli ko po naman isinasangguni sa inyo itong labatiba. Kahit na po kayo, meron inuubo lang, hinihika lang. Ito po, tubig na maligamgam. Ito po, ang isang tao po na may mga karamdaman sa loob ng katawan. Ito po ang number 1 kong ginagawa. Ito po ang dinadayo sa akin ng tao. Kaya kung sakali man po na ngayong hapon na ito, ibinadita ko sa inyo, muli po babalik ako sa inyo. At hindi po ako magsasawang magpaliwanag. Ito na po ang aking kasiyahan. Kaya po, maraming salamat po sa inyong mga nakikinig, lalo na nakararating kay Mother Marie. Hindi niyo po ako makakalimutan. Ang tayo na po masasabi sa inyo, huwag na po kayo tawag sa cellphone. At talaga po naman na, apat na po yung cellphone ko dito, meron pong makukulit, mauulit. Kung minsan po, tumawag ngayon, bukas tatawag ulit. Ang sagot ko po yung ganire, nalaman nyo na ang sakit ninyo. Itinuro ko na sa Facebook. Ngayon, pakukulitin nyo pa ako. Saan naman lang po, ako'y kabataan po. Matanda na po ako. Tsaka po, alam nyo ba, nakangiti ako Magsama-sama pa sana tayo. May deadline na rin po ang Mother Marie. Kaya po kung hanggang saan umabot ang buhay ko, nakangiti po ako na nagmamahal ako sa lalaki man o babae. Kasi po, ang ginagamit ko po dito, yung mga lalaking hindi maihi, talaga pong pinagkisikapan ko. Ayoko po na kayo makatitin. O sige po, maraming salamat. Diyos na po ang bahala sa iyo. Magandang hapon po. Bye-bye!